Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. So, again, my name is Sam, aka #Biherong Becky. So guys, no, since natapos na ang Miss Earth 2023, one of the major pageants, so mayroon lang ako guys may sisingit sa araw na to. Kasi, alam mo yun, parang feel ko lang, no? Kasi, itong tao na ito ay alam naman natin, no, kung saan siya, yung buhay niya, kilalang kilala natin kung saan siya nagmula, yung istorya ng kanyang buhay, no, at sikat na sikat siya ngayon sa ating bansa, na walang iba kundi si Nicole Herlin Budol, no. So yung napapabalita nga ngayon, yung yung private conversation nila ni Rob Gomez. So alamin lang muna natin guys, no, yung description ng bawat isa, no, since sila yung dalawang involved ngayon sa social media, no. So alam naman natin, no, si Nicole ay isang taong matulungin sa kapwa at mapagmahal sa kanyang pamilya. And then alam natin kung saan siya nagmula, no, ang lugar na kanyang pinanggalingan, at higit sa lahat, ang pagkakaalam natin kay Nicole ay wala siyang record ng mga kabalahuraan, no, sa kanyang buhay. So, and then suddenly, itong balita na ito ay nag-pop out. Now, kay Rob Gomez naman, to be honest, hindi ko talaga siya masyadong kilala, no. So, doon lang siya sumikat sa Magandang Dilag at isa sa mga leading man ni Nicole. So, ayun, when I check his background pala sa internet, ay medyo hindi maayos kasi, di ba? May mga babaeng naliling sa kanya, and then hiwalay sila ng kanyang partner, no? Then mayroon na pala siyang anak, and then galing siya sa marangyang pamilya, Estrada, Ejercito Estrada. Pero ayon sa kanya, hindi niya ginamit yun kasi gusto niyang establish yung kanyang pangalan, no, sa mother side, yung Gomez, and we respect that. And then apo pala siya ni George Stregan, no, na maalam noong taong 1988 due to a bone cancer, if I'm not mistaken. So yun na nga, hindi tayo magpo-focus kay Rob Gomez, kay Nicole, kasi guys, no, parang wala lang, kasi mahal natin si Nicole, no. So personally, alam mo, parang masarap siyang maging kapatid kasi komedyante, jolly, totoong tao, no. So eto lang, may mga concern lang akong gustong kung makarating man to sa kanya itong video na ito, no, piece of advice lang. So ano ba yun? Unang-una, kasi nasa showbiz siya, no. Siyempre, mayroon na siyang pinanghahawakan ngayon. Alam natin na komedyante siya, pero ang pagiging komedyante may limit din yan, no. So hindi lahat ng bagay idadaan mo sa komedyante kasi maaring ma-misinterpret yan ng tao, kasi hindi naman kasi ang mga tao nakapaligid sa iyo 24/7 at hindi lahat kilalang kilala ka, no. Siyempre may mga aspeto pa rin tayo na hindi natin ipinapaalam sa mga tao kung sakaling meron man. Tayo lang sa sarili ang nakaalam natin, o yung mga close natin. So eto na nga ang mga bagay na gusto kong sabihin kay Nicole, no, as a concerned citizen, as a concerned person. So and then magkaroon din ng, alam niyo yun, ma-realize din ng mga tao, lalo na binabash siya ngayon. Medyo naawa ako sa mga words na binibitawan against kay Nicole ngayon sa social media. So ito na nga, ang dapat gawin ni Nicole ay unang-una, dahil nasa showbiz siya, maging professional siya, no. So pag sinabi nating professional ka, kilos, gawa, pananalita, no, sa lahat ng aspeto dapat maging professional ka. Kung trabaho lang pinag-uusapan, no, ibang aspect naman yon, ibang usapan naman yon. Pero dapat sa buhay mo, kahit sabihin mong comedian ka, anumang role mo sa showbiz, maging professional ka rin. I-apply mo yan sa buhay mo.
Next, kailangan mag-ingat siya sa mga taong nakapaligid sa kanya, no? So, we can trust no one but yung sarili lang natin. We can only trust ourselves, no? So, yung sarili lang natin ang mapagkakatiwalaan natin. Kasi, katulad niyan, may nag-leak na ganyan, no? Hindi naman sinabi ni Rob na yung cellphone niya ay nakuha sa kanya without his permission. So, syempre, hindi naniniwala ba tayong lahat? Posibleng hindi. Kung nag-initiate siyang i-publish yun, i-post yun, di ba? So, kaya mag-ingat siya, no? Dapat you have to always use your sentido común, no? Ayan na nga, nangyari na yan. Kahit ano pang denial, alam mo yung mga tao, no, hindi natin masisisi kung may mga negative na sasabihin kasi nandyan ka sa limelight nandyan ka sa spotlight, no? So yun, mag-ingat sa mga taong nakapaligid sa kanya. Then, magkaroon siya ng matibay na prinsipyo sa buhay, no? So halos ano na yun magkapamilya yun sila ng pagiging professional kasi 'di ba, pag may prinsipyo ka talaga sa buhay mo, so ma-recall mo yun, ma-apply mo yun sa mga decision making mo na hindi mo dapat gawin itong mga bagay na to, no? So yun, dapat magkaroon siya ng prinsipyo sa buhay niya. And then i-embrace niya kung anong meron siya ngayon, 'di ba? So nanggaling siya sa wala, and then nagkaroon siya ngayon ng, 'di ba, umangat yung buhay niya. Alam naman din sa showbiz, pag nakagawa ka ng maaring mag-cause sa'yo na mag-flop down yung iyong career, 'di ba? Dahil sa mga controversy. So dapat ingatan kung anong meron siya, no? We all know that things in this world are temporary. So we have to take care. Next, si Nicole ay nakikita ko lang sa kanya, hindi talaga siya ganun kasanay sa galawan dito sa mundong ibabaw, no? Talagang medyo pa siya medyo inosente pa siya sa mga bagay-bagay talaga. I'm not sure guys if you agree, but yun kasi ang nakikita ko, no? Hindi siya ganun ka, no? Dahil oo nga, 'di ba, lalo lumaki siya sa nanggaling siya sa bilang squammy. So your environment can really affect you so much sa personality mo as a person. At kung iba yung galawan mo doon, you have to embrace na iba na rin yung ginagalawan mo ngayon. So, dapat magkaroon siya ng adjustment, no? Change na hindi yung dahil mayroon ka na, naging mayabang na, hindi ganon. Change kundi yung mga bagay na alam mong pwede makasira sa'yo, no? Baguhin mo na yun, no? If you are a comedian, stay being a comedian. Pero may mga bagay kasi na alam mo, hindi rin natin pwedeng daanin sa lahat ng biro kasi yun ang magpapahamak sa'yo. Tapos eto na nga, mayroon pang na sabi, di ba yung inaano siya ng iba, tawag niyan, binabash siya. So anong gagawin pag nasa hotel? So di ba ang nire-reason out nga niya is usap lang. Pero ang mga tao hindi naniniwala na wala kayong something na ginawa sa hotel or motel or whatever, no? Kasi mindset ng tao, ano ba yung hotel, anong gagawin? So may something. Pero guys, no, to me, bakit pwede naman yun ay kung ayaw mo, kung friend, lalo nung katrabaho naman niya si Rob, 'di ba? So alam mo yun, let's give the benefits of the doubt na wala naman talaga kayong ginawa doon. Malinis yung konsensya mo. Pero yun nga, 'di ba, sa ganung bagay tapos lumabas pa itong mga conversation na to. Pero masasabi ko lang din sa mga tao, no, wag din tayong sobrang judgmental na lalo lang iba may content lang na pinagpepiestahan. Babae pa rin siya ang affected rito. Higit sa lahat ay si Nicole kasi babae siya may mawawala sa kanya, unlike sa isang lalaki na alam mo yon, o di ba, mayroon na siyang record na hindi naman hiwalay siya sa asawa niya, tapos and so on and so forth, no? So kasi minsan akala natin sa buhay natin may mga taong inaakala natin pinagkakatiwalaan pero sila pa yung
maglalaglag sa'yo. So, ingat kasi, alam mo yon, trust no one except yourself. Yun lang ang masasabi ko. So, sana, lesson learned na to sa'yo, Nicole, na, alam mo, you have to really improve your critical thinking skills, no? Dahil, you cannot tell, pwedeng mawala sa'yo yung mga bagay-bagay na yan na meron ka. Yung kasikatan mo, it might be temporary, but, but ako, malakas naman yung kumpiyansa ko at naniniwala ako sa iyo. And I do hope na maging lesson na talaga to, if ever, no? Ay, lahat naman tayo guys, isang aspeto ng buhay natin. Meron tayong learning because life is a continuous process of learning, no? Kahit sabihin mo, bata ka pa lang, o, di ba, matanda ka na, lagi-lagi tayong may mga natututunan sa buhay. And that lesson in our life, dapat magsilbi yun ng maging foundation natin yun, no? Na mas maging tayo, mag-matured tayo at diba, pagdating sa ating decision making in life. So yun lang guys, at sana lang sa mga fans, no, wag tayong masyadong wag natin masyadong i-down si Nicole kasi alam mo yun, may puso, may damdamin rin siya, nasasaktan, lalo't magki-Christmas ngayon. Yan pa ba naman yung ireregalo natin sa kanya? Bilang napasaya rin naman niya tayo sa kanyang mga nagawa, contribution sa industriya ng showbiz, no? At pinasok nga niya even yung pagpapageant kasi she went out of her comfort zone. So this time naman, let's extend our patience and understanding towards her, no? As a gift natin sa kanyang Christmas na nakita natin kung paano mag-react si Nicole, no? Parang medyo may pagka childish pa siya kung makita natin talagang umiiyak siya bigay todo At hindi naman natin masasabi na drama lang or whatsoever. So let's respect pa rin. Wag natin ibaba masyado yung kanyang pagkatao dahil 'di ba? Alalahanin natin yung kanyang mga nagawa para sa atin na minsan dumating tayo ng may mga times na naging malungkot tayo at isa siya sa mga nagpasaya sa atin, no? Na nakikita natin siya sa showbiz industry. So yun lang guys, maraming salamat and please continue supporting my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo guys sa aking YouTube channel at marami tayong pag-uusapan. Yun lang guys and have a wonderful day.